Okay, ito po, Batangas, Representative Libiste versus DPWH Dizon. Alam mo, Boy Tokis, hindi mo matutokis yung mga tao. Yan lang ang pwede ko sabihin sa iyo. Sa pagitan po ni Libiste at saka ni Boy Tokis Dizon, kanino kayo naniniwala? Ako, tahasan ko sinasabi sa inyo, pag may magkakontra silang sinabi, pag may magkakontra silang sinabi, kay Libiste ako maniniwala, hindi kay Boy Tokis. Sabi po ni Leandro Libiste, kasi sinabi ni si Auntie Claire din na nagsabi nito, hearsay lang daw po yung mga sinasabi ni Leandro Libiste na meron siyang mga Cabral files. Okay, ito po ang sabi ni Leandro Libiste. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Claire Castro. Lakihan ko lang ng konti at hindi ko nakikita. Wala pong dahilan mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. And I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Yan. In-upload na po siyang files, di ba? I got the documents after Yusek Cabral had a phone call with DPWH Secretary Vince, and I talked with Secretary Vince about this being released to the public. And Secretary Vince said he agrees. I thought that Secretary Vince was going to release this to the public in September, and at the very least, give it to the ICI and the Ombudsman. O, yan po ang sinabi ni Libiste, no? So may kasunduan po sila. Nung nagpunta doon si Libiste sa opisina ni Cabral, syempre ayaw magbigay ni Cabral dahil po siya, alam niyang ano yan eh, di ba? Alam niyang maraming masasagasaan dyan sa Cabral files na yan. So kinausap niya sa harap ni Cabral si Boy Tokis Dizon at pumayag na bigyan siya. Ano man ang sabihin nyo man ng masakit, masama to si Leandro Libiste, sinabi niya nanghingi talaga siya ng files at kinausap niya si Vince Dizon at pumayag si Vince Dizon kaya nagkaroon siya ng files galing kay Cabral. Malinaw. Ito po ang sagot ni Boy Tokis. Dito pinaiikot tayo ng salita eh. Sabi naman ni Boy Tokis, for the record, wala akong ina-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So paano ko ma-authenticate yan? Una, Boy Tokis, wala naman sinabing in-authenticate mo eh. Ang sinabi, pumayag ka na bigyan siya ng kopya ni Cabral. Tumawag siya sa'yo. Binigyan siya ng kopya after na nakipag-usap sa'yo si Cabral. Kung bibigyan ba ng kopya, nagpaalam sa'yo si Cabral. Anong authenticate pinagsasabi mo? Yan, dialogue na yan ng Secretary ni Yusek Claire Castro. Yung sinasabi mong authenticate, galing lang yan kay Castro, kay Auntie Claire. Okay. Tuloy natin. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinukwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyari noong September. Yan. So, dalawa na, di ba? So, sa isang banda, sinabi ni Libiste, nanghingi siya ng kopya, ayaw siyang bigyan, pero nung nakausap na ni Vince Dizon, si Cabral, nagbigay si Cabral. Yan yung kwento ni Libiste. Sabi naman niya, nagpilit sa opisina. Alam mo, Vince Dizon,
Kahit na congressman ka, pwede mo bang pilitin yun? Kukuha ko ng flash drive, ayaw nila ibigay? Sino po ang mas kapanipaniwala? Nakakuha ng file si Leandro Libiste dahil pinilit niya, sinaksak niya yung ano, ginamit niya yung computer ng isang staff, sinaksakan niya ng USB at kusa siyang nanguha ng files. Yun ang gusto mong palabasin, Vince? Ano yung mas kapanipaniwalang kwento? Pumasok si Libiste ron, nagpumilit. Hindi namang malaking tao yan si Libiste. Nakita natin yan kung gaano lang kaliit yan. Nagpilit. Yung tauhan mo, sinaksakan yung... Hindi ako makapaniwala. Wala ba kayong gwardiya dyan o walang pumalagman lang? Karinderya ba? Yung opisina nyo ba sa DPWH, karinderya? Kahit sinong gustong pumasok, pwede. Kukuha na lang ng kutsara, kukuha na lang ng tinidor. Kukuha ng tubig sa rep. Ganun ba ang opisina nyo? Kahit sino? ah. Tinatanong ko kayo mga kapatid, kapanipaniwala ba yun na may isang congressman? Hindi, kukuha ko ng files. Unang-una, hindi po kayang buksan ni Libiste yung files sa computer. Kung ayaw ng mga tauhan mo, pwede nilang patayin yung computer. Pwede nilang hindi buksan. Ay, hindi po. Hindi po kami nagbibigay niyan. Ganyan pala kayo sa opisina, parang karinderya. Parang karinderya lang. Papasok yung kakain. Asan yung kutsara tinidor nyo? Ayan, kuha kayo dyan. Pengi pong tubig. Kalokohan yun. Hindi nyo kami mapapaniwala na may maglalakas loob. Napakasiga. Siga. Mas kapanipaniwala yung ayaw magbigay ng Cabral, pero nung nakausap ka sa cellphone, sa telepono, bumigay at nagbigay ng kopya si Cabral. Mas kapanipaniwala yun. Ngayon, ito po ang muling sagot ni Libiste. I can't imagine that Secretary Dizon would be like that because there are, hindi pala would be, would lie. I can't imagine that Secretary Dizon would lie like that because there are other part of my discussion with Secretary Vince when Secretary Vince said to release the files to me in the interest of transparency, although he was just a few days on the job where he said this. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Libiste, na magsisinungaling. Hindi ako makapaniwala na magsisinungaling si Vince Dizon. Reputasyon mo, Vince Dizon. Isa ka na ngayong sinungaling. Sino po ang, kahit hindi po natin sila kilala pareho, sino po ang katanggap-tanggap? Sabi nung isa, kaya ako nagkakopya, humingi ako kay Cabral. Ayaw magbigay nung una. Pero nung tumawag si Vince Dizon, tsaka ako binigyan. Sabi naman ng Dizon, kaya nakakuha ng kopya yan, nagpilit. Nagpilit. Sinaksak yung USB dun sa computer. In the first place, yun lang ba ang laman ng computer? Hindi ako maniniwala na hindi tinulungan yan ng mga staff mo. Hindi ako maniniwala na yung congressman na mismo ang nagsaksak ng kanyang USB at siya na naghanap ng files. Kalokohan yan. O sige, palagay mo ng tama ka. Ngayon, magulo na ngayon. Hindi na. Ang tanong ko sa'yo, Vince,
Bakit hindi mo na lang ilabas yung Cabral files? Sa'yo nagmula. Binuran nyo na? Hawak nyo yan eh. Bakit hindi mo na lang ilabas? Ngayon na, ngayon. Wala na, kalimutan mo na. Ano na uli? Back to zero na. Ang tanong ko, ngayon na. Bakit hindi mo ilabas na ngayon para matapos na? Makita namin kung yung nilabas ni Leandro Libiste ay pareho ng totoong Cabral files. Bakit hindi mo ilabas? Yun na lang ang hamon ko sa'yo. Ikaw na maglabas. 'Di ba? Ikaw na maglabas kasi sabi mo, nagpilit lang yan eh. Pero hindi niya sinasabing mali yung nilalabas nito ni ano. Oh. Ang sinabi niya lang, nagpilit, sinaksak niya yung USB, kinopya niya yung files. Antindi, no? Parang ano, no? Pumasok sa loob. Oh, wala kayong pakialam, ha? Asan dito yung computer? Sasaksakan ko na USB ko. Maingat po yung mga tao riyan. Hindi basta-basta nagsasaksak ng USB dyan. Okay. So yan po muna ang hamon na lang natin. Kung ikaw totoo ka para sa katotohanan, Vince Dizon. Hindi yung tokis ka ng tokis, bigla ka nagtago. Ang hamon na lang namin sa'yo, ikaw na maglabas, Vince Dizon, ng mga Cabral files. Huwag mo sabihing wala ka ng kopya. Pananagutan mo yan. Pag nawala yung Cabral files dyan sa opisina mo, hindi naman pwedeng tangayin yan ni Cabral eh. Hindi niya pwedeng burahin yan dahil yan po ay DPWH file. Hindi po Cabral, pinangalan lang sa kanya. Pero pag-aari po yan ng DPWH. Okay, eto. Ano man ang sabihin nyo man ng masakit, masama to si Leandro Libiste. Sinabi niya nanghingi talaga siya ng files at kinausap niya si Vince Dizon at pumayag si Vince Dizon kaya nagkaroon siya ng files galing kay Cabral. Malinaw ha? Ito po ang sagot ni Boy Tokis. Dito pinaiikot tayo ng salita eh. Sabi naman ni Boy Tokis, for the record, wala akong ina-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So paano ko ma-authenticate yan? Una, Boy Tokis, wala naman sinabing in-authenticate mo eh. Ang sinabi, pumayag ka na bigyan siya ng kopya ni Cabral. Tumawag siya sa'yo. Ha? Binigyan siya ng kopya after na nakipag-usap sa'yo si Cabral. Kung bibigyan ba ng kopya, nagpaalam sa'yo si Cabral. Anong authenticate pinagsasabi mo? Yan, dialogue na yan ng secretary ni Yusek Claire Castro. Yung sinasabi mong authenticate, galing lang yan kay Castro, kay Auntie Claire. Ha? Okay. Tuloy natin. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinukwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyari at pinilit niyang mag-save ng files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff. Yun ang nangyari noong September. Ayan, so dalawa na, di ba? So sa isang banda, sinabi ni Libiste, nanghingi siya ng kopya, ayaw siyang bigyan, pero nung nakausap na ni Vince Dizon, si Cabral, nagbigay si Cabral. Yan yung kwento ni Libiste. Sabi naman niya, nagpilit sa opisina. Alam mo, Vince Dizon, kahit na congressman ka, pwede mo bang pilitin yun? Kukuha ko ng flash drive, ayaw nila ibigay? Sino po ang mas kapanipaniwala?
nakakuha ng file si Leandro Libiste dahil pinilit niya, sinaksak niya yung ano, ginamit niya yung computer ng isang staff, sinaksakan niya ng USB at kusa siyang nanguha ng files. Yun ang gusto mong palabasin, Vince? Ano yung mas kapanipaniwalang kwento? Pumasok si Libiste ron, nagpumilit. Hindi namang malaking tao yan si Libiste. Nakita natin yan kung gaano lang kaliit yan. Nagpilit. Yung tauhan mo, sinaksakan yung... Hindi ako makapaniwala. Wala ba kayong gwardiya dyan o walang pumalagman lang? Karinderya ba? Yung opisina nyo ba sa DPWH, karinderya? Kahit sinong gustong pumasok, pwede. Kukuha na lang ng kutsara, kukuha na lang ng tinidor. Kukuha ng tubig sa rep. Ganun ba ang opisina nyo? Kahit sino? Okay ka na. Okay ka na, ano. Ikaw din naman eh. Patsabilyo eh. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Buhat na nagsimula ako mag-vlog. Sabi niya, oh, basahin ko lang ha. Halos pare-pareho na pabalik-balik ang tirado mo. Puro papuri sa mga Duterte. O, ako naman, buhat nung naging vlogger ako at nanood ka sa akin, paulit-ulit ka rin na anti-Duterte ka eh. Pareho lang tayo. Pagkakaiba natin, vlogger ako, ikaw nanonood. Vlogger ako, may ikaw na tagapanood, pwede ka manood sa iba. Pero ang tiyaga mo sa akin eh, di ba? Yun yung tanong ko sa iyo. Ako wala akong tiyaga sa ayaw kong pakinggan. Ayoko na sinasabi nitong vlogger na to, lipat agad ako. Bakit? Million views. Million po ang vloggers. Pwede kayong mamili. Hindi po kayo dapat napipilitan lang. Project ka ng project na ayaw mo sa sinasabi ko. Lagi ka namang nanonood. Sino niloloko mo? Thank you very much kay Dabu. Yan. Na nagbigay ng rosas. Maging makatotohanan tayo sa sarili natin. Di ba? Paulit-ulit pala ako. Kutya, nanonood ka pa rin ng paulit-ulit. O, balik po tayo. Para, bawal po tayong manloko rito eh. Ako, hindi ako nanloloko sa inyo eh. Dahil ako, kulto ni Digong, alangan na may pagtanggol ko yung iba. Nasa ano po siya, nasa TikTok. Si Pat Sabilio po nasa TikTok. Okay, punta na po tayo. Kasi ako lang yata pumapansin sa kanya. Hindi niya alam, ginagawa ko lang din siyang laruan. Ayan, tinapat na kita. Ginagawa lang kitang laruan dito eh. Bukas, nariyan ka pa rin siya. Gustong-gusto mo maging laruan eh.